Okay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila tayo sa pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan mga kababayan, etong si Ricardo Zulueta, akusado saan? Akusado ito sa pagpatay kay Percy Lapid. Ito yung mga kanang kamay ni ni Bantag ni Mr. Bantag. At ito nabalita na etong akusadong si Ricardo Zulueta sa Percy Lapid case ay pumanaw na. Yan mga kababayan, pumanaw na ang kapwa-akusado ni dating Bureau of Corrections, Bucor Chief Gerald Bantag na si Ricardo Zulveta o sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Balmabasa o Percy Lapid. Ayon sa Philippine National Police noong Sabado, March 16, kahapon, posibleng inatake sa puso si Zulveta. O sinabi ni Police Lieutenant Colonel Marcelino Telosa, Chief of Police ng bayan ng Dinalupihan, na nakatanggap sila ng impormasyon noong Biyernes na dinala sa Bataan Peninsula Medical Center si Zulveta dakong alas 10 ng gabi dahil sa pananakit ng dibdib. After receiving that information po, personally po pumunta kami doon po, sabi ni Telosa. Batay sa death certificate na nakuha ng ABS-CBN News na matay si Zulveta dahil sa cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. Ayan. Kasalukuyan pinaglalamayan si Zulveta sa barangay Mabiga in Hermosa, Bataan. Parehong naharap sina Bantag at Zulveta kasama ng 10 persons deprived of liberty, PDL sa mga kasong pagpatay dahil sa pagkamatay ni Percy Lapid at John Villamor na sinasabing middleman sa kaso ni Lapid. Napatay si Villamor sa loob ng Nubilibid Prison ilang sandali matapos sumuko ang self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sina Bantag at Zulveta ang itinuturong utak sa pagpatay kay Lapid na binaril malapit sa kanyang bahay sa isang gated subdivision sa Las Piñas noong 2022. Matatandaan na inutos ng korte sa Muntinlupa na arestuhin sina Bantag at Zulueta noong Abril. Ayan mga kababayan, ang breaking news. Ito nga co-accused mga kababayan, ito yung dating kanang kamay ni Bantag nung sila pa ay nandiyan sa Bureau of Corrections, yan sa Bilibid, ay pumanaw na. Ayan mga kababayan. So, bilang karagdagan mga kababayan, impormasyon kung sino ba talaga ito si Zulveta at yung background. Pakinggan natin si kapatid na Enzo Recto mga kababayan at dito bibigyan tayo ng detalye kung sino ba talaga itong si Ricardo Zulveta. So mga kababayan, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Ayan. So yan po. Sino po ba si Ricardo Zulveta? Yan. Sa mga hindi nakakakilala or kilala pero parang nakalimutan na. O nakakalimutan na, tagal na eh. Pero mo, naging wanted ito Zulveta at si Bantag. Ilang buwan na nakalipas, taon na ba? O hanggat ito, namatay na lang si Zulveta, talagang nakalimutan. Sa dami ba naman ng issue dito sa bansa natin na naglabasan, ito nakalimutan na talaga, nabura na sa isip ng tao eh. Yan po kasing nakikita yung picture dyan, yung medyo siya, nagpagupit ng buhok, nag-shave. Yan po yung picture niya nang humarap siya sa media matapos ilabas ang warrant of arrest sa kanya. O bago? Hindi, bago. Bago yung warrant of arrest, nag-appear siya sa media, yan o. Yung picture na yan. Pero meron tayo ditong picture nung nasa Bucor siya, ito. Ito yung picture ni Zulveta nung nasa Bucor. Yan. Yan po yung panahon na kanang kamay pa siya ni Bantag. Bantag. Ngayon, ano po ba ang nangyari dito kay Zulveta? Ano po yan na itong si Zulveta ay dati yatang nakulong ito sa sa Caloocan, Caloocan Jail. Nakulong ito nung panahon naman na yan, si Bantag ay siya naman ang jail doon. Sa BJMP. Nung sila yung namamayagpag pa dyan sa BJMP, nakakasuhan yan si Bantag at itong si Zulveta.
Siya ang may hawak ng jail facility yata ng Caloocan. Ngayon, nakilala niya itong si Zulueta, naging matalik silang magkaibigan. Malalim ang kanilang naging pagkakaibigan. Noong natapos itong mag-serve ng kanyang sentence, itong si Zulueta, at nalipat na si Bantag doon sa Manila sa Manila City Jail yata. Nung malipat sa District Jail ng Manila. Nung malipat si Bantag sa District Jail ng Manila, kinuha niya ito si Zulueta. Kinuha niya ito si Zulueta at ginawa niyang kanang kamay. Alam niyo yung controversial na pangyayari kay Bantag na yung mga Chinese na pinasabugan ng Granada? Ang kasama niya noon, itong si Zulueta. Nung malipat si Bantag sa Bilibid, kasi kay Duterte, di ba, pinagmalaki ni Duterte, gusto niya daw na malagay sa Bilibid yung hindi natatakot, ay pinagmalaki niya. O, ang ilalagay ko diyan si Bantag. Oh, gusto niya yung nagpapasabog ng bomba. Ayun ang gusto ni Duterte, yung ilalagay niya sa Bucor. Ay yung talagang walang takot at kahit magpasabog ng bomba, wala siyang pakialam. Basta sabi niya, gusto niya raw malinis kuno. O bakit kuno? Kasi alam niyo naman nangyari niya sa Bilibid Nalinis ba talaga? O wento-wento lang? Sa totoo lang mga kababayan anong nangyari dyan, bantay sa lakay. Kunyari, inayos. Pero ang nangyari, wala. Kumita. Naging gatasan yan Kaya nga nung nailabas lahat ni Percy Lapid dyan, ako pinag-initan si Percy Lapid. At yun, iba niyari si Percy Lapid. Kasi si Bantag hindi natatakot. Pinasabugan pa nga ng Granada yung mga inche. So, sinama naman ngayon ni Bantag si Zulueta doon sa Bilibid. At nang ma-assign si Bantag sa Bilibid bilang Bucor director, ginawa niyang kanang kamay itong si Zulueta. Yan yung kwento po niyan. Saka ito matindi mga kababayan. Kapag malakas ka sa presidente, kahit nakakulong ka na, talagang biruin nyo, assistant pa mga kababayan Ang taas ng posisyon ni Zulueta dyan. Pero yung iba, kapag nakita yung record mo na na medyo, ba't ka nakakulong? Talagang meron ng discrimination, malabo kang mapasok sa gobyerno. Pero syempre, malakas kay presidente, dating presidente. Biruin mo napasok niya sa Bucor. Assistant pa. Ang taas ang posisyon na ito Grabe, kaya iba talaga kapag dikit ka sa presidente at nagustuhan ka ng presidente, kahit dami mong kaso, pwede ka mapwesto diyan sa gobyerno. Lahat ng mga ginawa ni Bantag sa Bilibid, sa Bucor, ang kanyang kanang kamay ay itong si Ricardo Zulueta Soriano. Kaya nung ayon sa salaysay ng mga na-involved sa pagpatay kay Yumaong Percy Lapid, nung ini-expose na ni Percy Lapid yung mga ari-arian ni Bantag, yung mansyon niya, yung kanyang mga sasakyan. Ayun, ayon sa kwento ng mga yung mga umami na ng kanilang papel sa pagpatay kay Percy Lapid, sabi nila, kinausap sila ni Zulueta. Kinausap sila yung mga leader ng mga gang. Okay, so ito, diretso paikliin na lang natin. Ganito po kasi nangyari dyan, nang nagkabukuhan nagsalita na yung mga PDL na nagkaroon sila ng tawag dito, conspiracy na patayin nga itong si Percy Lapid. Ayan naglabas na itong DOJ ng reward para mahuli itong dalawa. Actually kasi nasampahan ito ng kaso itong dalawa at ito pinaghahanap ngayon ng batas. Ito po, ayan sa picture si Gerald Bantag Ikitalig, meron pong reward na 2 million pesos. At ito naman si Ricardo Zulueta Soriano ay merong reward na 1 million pesos. Ang nangyari wala hindi nahuli.
Akala ko ba dati pa sinabi nila na sinusundan na nila, may manhunt. Anong nangyari sa manhunt? Ilang taon na nakalipas eh. Ano yung anong ginawa ng ng DOJ ng kapulisan? Sinusundan lang. Nandito nakita na namin. Sige, sundan nyo lang. Sinundan lang ang sinundan, pero hindi hinuli. Hanggat eto na. Napabalita na, namatay na. Inatake sa puso. Di umano. Ayun kasi yung lumalabas na report nung nung sa death certificate. Ibig sabihin, anong nangyari? Ang tagal-tagal na panahon, hindi nyo nahuli. Tapos inabutan na ng pagkamatay. Marami ngayon nagtatanong, ano ba? Ano ba to si Zulueta? Ito na yung natin. Ang pinaka-tanong natin. Ang tanong! Talaga ba na itong si Zulueta ay namatay? O pinatay? Hindi natin alam eh. Walang video eh. May video ba? Walang video eh. Tapos hindi nga natin alam kung talagang siya yun eh. Pwede nga palabasin na na kunwari lang eh. Pero hindi. Total na, i-report naman. Hindi, kunwari, naniniwala tayo sa sa balita na yan. Sabihin natin namatay na nga si Zulueta. Pinatay. Baka naman na ginanyan talaga. Hindi natin alam kung ano totoo. Yan, tanong ito. Susunod na kaya si Bantag? Katingin ninyo mga kababayan. Susunod na ba si Bantag na gaganyanin? O palalabasin na ganyan na? Ayun ang mga petmalong mga tanong. Di ba? So yan mga kababayan yung update dito sa sa assistant ni Bantag. Co-accused ni Bantag sa pagpatay dito kay Percy Lapid at kay Jun Villamor na ang tagal na mga kababayan hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Hanggat nagkapatong-patong na ang dami ng issue sa bansa, lumabas si Tebes, tapos ito na, si Kibuloy, kung sino-sino na, so natabunan na. Hanggang ngayon naman ay nananawagan pa rin kami ng hustisya para kay Percy Lapid. Sana magkaroon ng hustisya at talagang mahuli yung mga akusado. At ito naman mga akusado, isa na lang pala, hindi na lang pala mga kasi nabawasan na ng isa. So, yung akusado, isa na mahuli para at least magkaroon naman siya ng pagkakataon na may paliwanag yung kanyang side. At pag mali mo, patunayan mo, magaling abogado mo, napatunayan mo na wala kang sala, o di ilaya ka. Pero the fact na ikaw ay nagtatago, ibig sabihin, guilty ka. Pero lang naman yun di ba? Pag tinakbuhan mo yung batas, ibig sabihin, guilty ka. Di ba? So, abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Susunod na ba si Bantag? Ayan po ang abangan natin. So, yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. God bless.